sa umiinit na bakbakan, pagkatapos mag-full form ni Master Gu. Nagtanong naman rito si Yuan sa kanyang lolo na kung napano nga raw si Master Gu, dahil nag-iba na nga raw ang anyo nito. Sinabi ni Yat-ikan sa kanyang apo, inilipat na niya ang kontrol ng kanyang kamalayan sa kanyang battle pet, kaya't siya ay nagbago na sa anyong halimaw. Sa estado na ito, lalo pang tumaas ang kanyang kapangyarihan sa laban, ngunit hindi niya na kayang makilala ang mga kaibigan at kalaban, at talagang balak ni Master Gu na patayin tayong lahat. Sinabi naman rito ni Spring kay Yat-ikan na kailangan ng araw nilang magsanib puwersa ngayon, ngunit pinagmumura naman siya ni Yat-ikan dahil kasalanan nga raw ni Spring na kung bakit sinasaway siya ng kanyang pinakamamahal niyang apo. Pagkatapos nun, inutusan na ni Spring ang mga makapangyarihan niyang dragon na magsama-sama nga raw sila para makagawa nga raw sila ng barrier. At nakabuo naman sila rito ng 9th tier divine skill na tinatawag na Holy Iron Wall. Sinabi ni Spring sa kanyang Goldie Dragon Hound na gawin na nga raw niya ang lahat para hindi makapasok si Master Gu sa kanilang barrier. At sinabihan niya din si Yat-ikan na walang oras para mag-atubili, kahit na ibigay ng mga dragon niya ang lahat hindi pa rin ito sasapat para labanan ang halimaw na iyon. At ang kaya lang nilang gawin ay pigilan lang ito ng ilang minuto sa pinakamatagal, o ituturo niya sa kanya ang teknik ng pagsasanib ngayon, o pareho silang magiging isang lawa ng dugo dito sa bundok na ito. Kaya magdesisyon na nga raw si Yat-ikan kaagad. Nagdalawang isip naman rito si Yat-ikan kaya kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na ituro na ito kay Spring. Kaya sa kabila ng kanyang pag-iisip, wala na nga itong nagawa kundi ang sumang-ayon kay Spring na ituro sa kanya ang fusion technique, kaya dali-dali na niyang nilabas ang isang learning device sa kanyang kamay, at wika din ito kay Spring, ang learning device na ito ay gumagamit ng legendary fusion technology. Idikit niya lamang ito sa kanyang noo, at sa loob ng wala pang kalahating segundo, ang mga bioelectrode ay direktang maglilipat ng lahat ng kaalaman sa iyong kamalayan. Nagtaka naman rito si Spring dahil ang advance nga raw ng pagtuturo nito. Nagalit naman rito si Yat-ikan dahil baka gusto pa nga raw ni Spring ay turuan niya ito ng step by step, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumulpot si Master Gu sa kanyang harapan, at kasabay nun, naputol naman rito ang kamay ni Yat-ikan dahil sa atake ni Master Gu sa kanya. Nag-alala naman rito si Yuan at Spring dahil hindi nga raw nila akalain na mabilis masisira ang barrier ng kanilang ginawa. At sa ginawa ni Gu, tuluyan ang nasira ang ginawa nilang barrier sa isang siglap lamang. Pinagpawisan din rito si Yat-ikan dahil sobrang lakas nga raw ni Master Gu, at napakabilis nga raw nito. Kaya ang ginawa na ni Yat-ikan ay ginamot niya naman ang kanyang sugat sa pamamagitan ng paglagay ng chi sa kanyang kamay. Kasabay nun, lumipad naman sa ere ang kamay ni Yat-ikan, habang unting-unti na itong naglalaho. Kaya si Spring ay dali-dali na itong tumakbo para makuha ang memory card sa putol na kamay ni Yat-ikan. At wika naman ito sa kanyang isip ang kanyang kakayahang kaagnasan ay maaari nang kumalat pagkatapos mag-transform. Ngunit ito ay masama dahil ang naputol na kamay ni Yat-ikan ay hawak pa rin ang learning device, at kung ito'y maglaho pati ang learning device ay mawawala din, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, gumawa naman rito ng paraan si Yuan sa pamamagitan ng pagputol nito sa kamay para hindi ito tuluyan na maglaho, at dali-dali niya din itong sinalo. At sinabihan niya si Spring na ligtas ng araw ang learning device, ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang sumulpot si hangal na si Master Gu sa kanyang harapan, habang gumagawa na ito ng pag-atake para mapigilan sila sa kanilang nais na matutunan ni Spring ang fusion, kaya pinagpawisan na lamang rito ng malamig si Yuan, at bigla na lamang nagkaroon rito ng napakalakas na pagsabog. Nangamba naman rito si Yat-ikan dahil nag-aalala nga ito sa kanyang pinakamamahal niyang apo. Ngunit sa kabutihang palad, wala naman tinamaan rito si Gu. Kaya laking taka na lamang ito sa nangyari, at kasabay nun, lumingon naman ito sa taas, kaya nakita niya si Yuan na hawak ito ni Spring kasama ang Goldie Dragon Hound. Binigay na ni Yuan ang learning device kay Spring, kaya dali-dali na niyang nilagay ito sa kanyang noo. Napansin naman ito ni Go, kaya sumugod naman ito ng napakabilis para pigilan ito sa kanyang gagawin. Nagliwanag ang learning device sa noo ng ating bida kaya ito ang katunayan na magagamit na niya ang fusion technique sa kanyang Goldie Dragon Hound, kaya walang kahirap-hirap niyang napigilan ang kamay ni Gu.
Sa kabilang banda nangamba naman rito si Ikan dahil malaking pagkakamali nga raw ang ginawa ni Spring sa paghawak nito sa kamay ni Gu dahil pwede nga raw itong mapaslang. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang apo na nagawa nga raw ni Spring matutunan ito sa tamang oras. At nagsalita na ang ating bida ng fusion, ngunit bago ito gawin ng ating bida bigla na lamang umatake si Gu sa kanyang kamay ng isang blast attack, habang pinagtatawanan niya ito dahil siya nga raw si Gu Siping ang hari sa lugar na ito. Pinakita si Spring na wala man lang gasgas sa kanyang katawan, at kalmado din itong nagsaad kay Gu, na kung yan na ba ang pinagmamalaki niyang atake dahil napakahina nga raw ito, habang si Gu ay napapawat na lamang sa kanyang nasaksihan. Kaya sa nakakakilabot na pangyayari, nag-transform na si Spring sa kanyang Beast Fusion sa kanyang Goldie Evolution Dragon Hound. At wika din ito na oras ng araw niya para matikman ni Gu ang kanyang kapangyarihan. At kasabay nun, kinagat naman siya ni Spring sa pamamagitan ng kanyang ulo ng Goldie Dragon Hound para hindi ito makawala sa kanya. Nasaktan naman rito si Master Gu, kaya dali-dali itong naghandang umatake sa kanyang isang kamay. Wika naman rito ni Yuan na bitawan na nga raw siya ni Spring dahil hindi niya nga raw mapipigilan ang atake ni Gu dahil hawak niya nga raw siya. Kaya napapikit na lamang ito sa takot, ngunit kinausap siya ni Spring na buksan na nga raw niya ang kanyang mata. Kaya sa pagmulat niya makikita natin si Master Gu na hirap itong wasakin ang barrier ng ating bida, at napatanong din ito sa kanyang isip na kung papaano niya nga raw ito napigilan dahil nasa parehong antas lamang sila ng Legendary Tier. At ang maalamat na nakal-alasong kapangyarihan ni Master Gu, na isang tridente ng kanyang battle pet, at ang enerhiyang ito ay napakalinis at sagrado, puno ng walang kapantay na kadakilaan. Ganap na na-neutralize ni Spring ang enerhiyang nagmumula sa atake ni Master Gu. At naalala din ni Yuan ang isang maalamat na isang legendary Great Yan True Dragon, at ang fusion form nga raw ni Spring ay ang maalamat na legendary Old Dragon King mula sa nakatagong lupain. At ang dugo ng dragon ay palaging pinaniniwala ang nagtataboy ng kasamaan at pumipigil sa mga kapangyarihang mahika, at sinasabing ang linya ng dugo ng lumang hari ng dragon ay ang pinakamataas sa angka ng dragon, kaya pala iniiwasan siya ni Spring noon, pero ngayon nakatayo lang siya roon na parang bato. Hindi pa rin tumitigil si Gu sa pagwasak ng barrier ni Spring, kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para masira ito tulad ng pagkagat nito at sa paulit-ulit nito sa pag-atake. Pagkatapos nun, kumilos na ang ating bida para makapag-counter-attack na ito, kaya ang ginawa ni Spring ay binuhat niya ito sa kanyang Goldie Dragon Hound niyang kamay at sabay hagis naman ito mula sa baba, at sinabihan niya din ito na isang mahinang nilalang, bumulusok naman rito si Gu ng napakabilis, at pagkatapos nitong nahulog nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagyanig ng lupa at pagkasira nito, sa ginawa ni Spring sa kanya nagkaroon naman siya ng malalang pinsala sa kanyang katawan. Sabi ni Spring, na ang pagkawala ng isang maalamat na figura ay magiging isang mahalagang pagsubok sa mga likas na puwersa, dalhin natin si Ikan pabalik sa Bay City at tulungan siyang makabawi. Sumang-ayon naman rito si Yuan na oo, ngunit ibaba niya na nga raw muna siya ni Spring dahil nakakahiya nga raw ang kanilang sitwasyon. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumutang rito si Gu, habang nagpapalabas ito ng napakalakas na aura dahil gagawin niya na nga raw ang lahat para talunin lamang si Spring. Sa ginawa ni Gu, napasigaw naman rito si Ikan kay Gu na kung ano nga raw ang ginagawa nito. Siya ba ay wala na sa sarili, kaya sinabihan niya din ito na tumigil na. Ngunit hindi na ito naririnig ni Gu dahil wala na ito sa tamang pag-iisip, dahil kontrolado na siya ng kanyang mabangis na halimaw sa kanyang isip. Sabi din ni Spring sa kanyang isip, ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa kanya ay pakiramdam na ganap na iba kumpara dati. Kasabay nun, hinagis na niya si Yuan, at inutusan niya ang kanyang makapangyarihang dragon, dalhin niya sila sa malayo, dahil ayaw niya nga raw na maapektuhan sila. Nagtaka naman rito si Yuan na kung ano na nga raw ang gagawin ni Spring. Hindi ito sinagot ni Spring dahil sabik itong subukan ang kanyang bagong lakas sa kalaban niya. Kaya napasuntok na lamang ito ng kanyang kamao sa kanyang kamay habang sinasabi niya na gusto niya nga raw malaman na kung gaano na nga raw siya kalakas. Sa kabilang banda, nakabuo na si Master Gu na isang hugis bola na puno ng enerhiyang na nakapaloob rito, ngunit hindi naman nagpahuli rito si Spring kaya dali-dali itong naghanda para sabayan ang pag-atake ni Master Gu sa kanya, at wika din ni Spring.
Sa wakas, maaari niya nang pakawalan ang buong kapangyarihan ng Great Flame True Dragon Bloodline. Sa kanyang katawan, kasabay nun, nagliyab naman rito si Spring habang ginagamit niya din ang kanyang full form ng kanyang Divine Demonic Feast. At kasabay nun, buong lakas naman umatake rito si Spring ng kanyang 1-for-all Deathriot Smash, kaya sumugod na ito habang nagliliwanag ang mga mata nito sa lakas, at hindi rin nagpauli rito si Master Gu, kaya ginamit niya na din ang kanyang buong lakas sa huling salpukan nila, at kasabay nun, tuluyan ng nagsalpukan ang kanilang makapangyarihang pinakamalakas nilang atake, kaya nagkaroon naman rito ng napakalakas na paghampas ng hangin sa kanilang paligid. Hindi pa pala tapos ang ating bida sa kanyang pag-atake dahil gumamit pa ito ng napakalakas na atake na tinatawag niyang Great Ya True Dragon Demon Subduing Feast Release. Ngunit hindi rin nagpatalo si Gu kaya nagpalabas din ito ng kanyang atake. Sa kanilang pagsasalpukan umabot na ito sa ibabaw ng mundo habang naglalabas ito ng Lightning Truncheon, na bahala naman rito si Spring na kung ano nang araw ang nangyayari sa lugar na ito, ngunit si Gu ay nababaliw na. At wala na ito sa tamang pag-iisip, at sa tagal nilang nagsasalpukan naging pula na ang kanilang paligid. At nagtaka din si Spring ang star power ni Gu na ito ay biglang naging walang hanggan. Tama nga, kahit anong gawin niya atake sa kanya, hindi man lang siya nagagalit, dahil ang panloob na istruktura ng bundok na walang ulo na ito ay naglalaman ng pambihirang kapangyarihan, kaya pala si Gu ay hindi nauubusan ng lakas sa kanilang mga laban. May nagsalita naman rito kay Gu na naglakas loob siya na gawin ito, ngunit nabigo siyang protektahan ang porma sayon at sa halip ay ginamit mo ito para sa iyong sariling layunin. Nagulat naman rito si Spring na kung sino nga raw ang nagsalita pala ay si Yat Ikan, kaya sinabihan niya si Spring na umalis na nga raw siya dyan, at itigil na nga raw niya ang pag-atake kay Gu, dahil ang huling lockdown protocol ng Apex Tower ay na-activate na. Kahit ang pinakamalakas sa Void Realm ay agad na mapapaslang. Sa ginawa ni Spring na pag-alis, inatake naman si Master Gu ng Lighting Tribulation ng formation array ng bundok na ito, kaya napapasigaw na lamang ito sa sakit ng kanyang nararanasan, wika ni Spring habang nakatingin ito kay Gu, na ito ang Apex Tower, naglingkod sa kanila ng tapat, at ito ang naging resulta, ganito gumagana ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo. Kasabay nun, umalis na sila sa bundok ng Apex Tower, at hinayaan na lamang nila si Gu na parusaan ang formation array ng bundok. At kasabay din nun, inalis na ni Spring ang kanyang fusion, at wika din ito kay Yat Ikan, na ipaliwanag niya nga raw na kung ano ang nangyayari sa bundok na ito, at ano ang layunin ng lupain na ito. Sabi ni Yat Ikan habang hawak niya ang kanyang apo, na hindi niya nga raw alam. Dahil ang estrukturang ito ay bahagi ng network na itinatag ng ating mga nauna sa buong mundo, at ang papel niya lang ay panatilihin lamang ang isang node sa subkontinente. At tanong din ni Spring na narinig niya nga raw na siya ay isang master ng formation noong bata pa siya, at ang papel ba niya dito ay talagang maintenance lang? Ngunit pinabulaan ni Yat Ikan na hanggang dito na lang ang masasabi niya, at kung gusto niya ng mas maraming sagot, kailangan niyang tanungin ang Pinnacle Tower mismo. Kaya si Spring ay pinag-isipan niya na lamang ito, kasabay nun, nagpadala naman siya ng mensahe kay Rylon na pumunta ng araw ito sa Longjiang at doon ng araw sila magkita. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila Spring sa Longjiang, pagkababa pa lang ni Rito ay pinagkaguluhan naman siya, kaya si Spring pinatabi niya na muna ang mga ito para makadaan sila patungo sa kanilang kuta. Wika ni Yuan sa kanyang lolo, na tingnan niya nga raw na kung gaano karaming tao sa Longjiang ang sumusuporta kay Spring. Sabi ng kanyang lolo sa kanya na sila ay isang grupo lang ng mga tupa, wala itong katuturan, at alam niya lang na ang hangal na iyon ay 3 beses na siyang pinagsamantalahan, at ang pangatlong beses ay dahil ang sarili niyang apo ay tumayo sa kanyang panig laban sa akin. Napatawa si Yuan sa sinabi ng kanyang lolo, at humingi ito ng tawad dahil ang gusto niya nga raw ay ang maibalik ang prime ng kanyang lolo, at sana maintindihan niya ito. Kasabay nun, kinausap naman sila ni Xiao Tang na kung siya ba nga raw si Yat Ikan, nagtanong si Yuan kay Qin Huang na kung kilala ba niya ang kanyang lolo, sumang-ayon naman rito si Xiao Tang na oo dahil si Legendary Yat Ikan nga raw ang pinakamalakas na supreme tier sa lahat ng cultivator. Sinabi ni Yat Ikan kay Xiao Tang na ang Longjiang Qin family ay ang Rage God, at narinig niya nga raw na ang tungkol sa iyong mga gawa,
pero may balita na nagretiro ka na ilang taon na ang nakalipas, paano ka naman nag-aalaga ng mga battle pet sa isang tindahan sa isang maliit na bayan? Yumuko si Xiao Tang at sinabi niya kay Yat Ikan na nagkamali nga raw siya na pagkakaintindi, dahil tinutulungan lamang niya ang kanyang boss, at gumagawa nga ito ng mga gawain at iba pa. Ngunit ang sinabi lamang ni Yat Ikan na ang Rage God, sa isang sigaw lamang, minsang winasak ang 309 na halimaw at pinalayas ang walang katapusang alon ng mga halimaw, at nagtanong din ito na kung nagmamadali na nga raw siya para sa lalaking iyon. Ang sinabi ni Xiao Tang sa tingin niya kailangan niyang pag-isipan muli ang iyong mga salita, makapangyarihang Yat Ikan. Pero hindi lang siya isang manloloko. Pinahusay niya ang kakayahan sa labanan ng lahat ng mga tagapag-alaga ng hayop sa buong lungsod sa pamamagitan ng pagsasanay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan niya at si Boss Spring, at napigilan niya din ang hindi pa mapigil ang Starry Sky at siya ang nag-iisa na nagpabalik sa mga Voidwalker. Huwag kalimutan, ang lungsod ay kasalukuyang kulang sa tauhan, at si Boss Spring ay walang pagod sa pagliligtas ng mga nakaligtas sa labas ng mga pader ng lungsod. Kaya naisip ni Yuan si Spring, at natuwa din ito dahil tama nga raw ang pinili niyang tao na pagkatiwalaan. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang hinila ni Georgiana si Yat Ikan papunta sa isang silid pagamutan, at wika ni Yuan habang nagtataka sa ginagawa ni Georgiana sa kanyang lolo. Ngunit pinakita naman ni Georgiana ang katawan ni Yat Ikan, habang sinasabihan niya si Yuan na kung gusto niya bang araw na gamutin niya ang kanyang lolo sa labas habang ito ay nakahubad. Namula si Yuan kaya dali-dali na niyang sinabihan si Georgiana na pumasok na nga raw sila sa loob. Kasabay nun, dumating naman rito si Spring habang sinasabi niya kay Yuan na nasa maayos nga raw na kamay ang kanyang lolo, at huwag nga raw itong mag-alala dahil magaling nga raw si Georgiana sa paggagamot, ngunit si Yuan hindi naman naniwala dahil sa naririnig niyang ingay sa loob ng silid pagamutan. Kasabay din nun, tinawag ni Spring si Rylan at Xiao Tang na may mga customer nga raw sila. Dumating naman rito si Xiao Tang, at inulat niya din sa kanyang boss na wala pa nga raw si Rylan sa kanilang pet store, at sabi din ito kay Yuan na siya na nga raw ang bahala sa astral pet niya dahil sasanayin niya nga raw ito sa kanilang training room. Sumang-ayon si Yuan kaya pinagkatiwala na niya ang kanyang mga alagang astral pet. Napais naman rito si Spring na kung bakit wala pa si Rylan sa kanilang tindahan, at wika din ito ang enerhiya ng bundok ng niebe na walang ulo na binabantayan ng Yeti ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. At bahagi lamang ito ng isang napakalaking estruktura na sumasaklaw sa buong mundo. Halos hindi ko maisip kung gaano kalakas ang puwersang ilalabas sa pag-activate ng ganitong kalaking formation. Sa ganitong kapangyarihan, hindi lang tayo makakalaban sa Transcendence Void kundi maaari pang makipagsabayan sa 4 na dakilang hari ng hayop. Ngunit mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi interesado ang Pinnacle Tower na gamitin ito upang labanan ang Transcendence Void, kaya kailangan niyang umakyat at tingnan kung ano ang balak nilang gawin sa mga kapangyarihang yun, pero narinig niya na ang Pinnacle Tower ay pinamamahalaan ng mga maalamat na tao, bago siya magkaroon ng lakas ng loob na umakyat, kailangan niya munang ibalik ang mga maliliit na kalansay. Pagkatapos nitong mag-isip, sinabihan naman siya ni Xiao Tang na Boss Spring. Sabi ni Director Joe, ilang araw ka nang hindi natutulog, kaya ngayon ay kailangan niya ng magpahinga. Sinagot siya ni Spring na hindi pa nga raw ang oras para doon, dahil si Rylan at Skelly ay hindi pa nakakabalik kaya kailangan niya nga raw hanapin sila. Sinabi ni Xiao Tang na wag na nga raw mag-alala ang kanyang boss dahil makakabalik nga raw ng mabilis si Rylan dahil may flying astral pet nga raw ito, kaya tignan na muna nga raw ni Boss Spring ang mga yon. At ito ang ischedule ng mga empleyado na inihanda ni Rylan Tang bago umalis, siya mismo ang nag-train sa bawat empleyado. Sa iyong pagkawala, Boss Spring, naasikaso nila ang bawat customer ng perpekto. At wika din nito habang nakayuko ito kay Spring naniniwala nga raw siya na si Rylan ay naghanda ng mabuti para sa sitwasyon na ito, kaya pakiusap magtiwala nga raw ang kanyang boss kay Rylan, kaya napabuntong hininga na lamang rito si Spring na magtitiwala nga raw siya.